Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. Dahil dito sa panibagong deklarasyon ng giyera ni US President Donald Trump at ng kanyang gobyerno laban sa ICC at ipinapanawagan na niya. Nakakampanya siya ng turutodo upang mabuwag ng tuluyan at lansagin na itong ICC, mga kababayan, itong International Criminal Court na ginagamit ni Marcos bilang pang-ipit at panunupil niya sa kanyang mga kalaban sa politika. The way Marcos betrayed and ipinagkanulo, ipinagtaksilan niya ang kanyang mamamayan at pinagkanulo niya ang soberenya ng bansa natin sa kanyang pakikipagsabwatan sa ICC na isang bogus entity at pakialamero sa pangloob na usapin ng ating bansa nang isinagawa po ang operasyon na pagpapadukot kay Pangulong Duterte at ngayon ay iligal na nakapiit doon sa ICC. Yan po, kasi ang deklarasyon ni US President Donald Trump is very categorical. I will make sure and we will make sure na ang gobyerno ng Amerika at ng kapangyarihan ng Estados Unidos ay gagamitin para mabuwag ng tuluyan itong parang sindikato at pakialamero at kontra sa sovereign interest ng Estados Unidos na International Criminal Court. At sinigundahan ito ng media briefing ng kanyang US State Department Secretary na si Marco Rubio. Yun nga, no? At mukhang may pagpupulong na sa kay Secretary of State, State Department Secretary Marco Rubio at dito kay Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Babes Romualdez, no? At mukhang kasama ang Pilipinas nga dito sa sinasabi ng Amerika na ang lahat ng mga kaalyado, kadiplomatikong relasyon, tinutulungan at maganda ang ugnayan ng Amerika at ng mga bansang ito ay hihikayatin niya na sumama sa panawagan na putulin na ang anumang kooperasyon at ugnayan na mayroon sa ICC. And siyempre, that includes the Philippines. What an irony para kay Marcos. Kasi pag hindi niya ito sinunod, ay ibig sabihin po, hindi mo gusto ng maayos na ugnayan sa gobyerno sa kasalukuyan ni US President Donald Trump. Yan lang naman po ang epekto niyan. Kung hindi siya susunod at susuporta at maninindigan na itigil itong ginagawa ng Pilipinas, hindi lamang kasi simple kooperasyon ang ginagawa ng Pilipinas, bagamat nag-withdraw na tayo sa ICC, there is no more any remaining treaty obligation on the part of the Philippines to recognize, cooperate, or makipag-ugnayan pa sa ICC. Hindi lang yun ang ginawa ni Marcos. Bagamat bogus na ang ICC, in as far as our sovereign interest as an independent state and a separate republic, hindi naman tayo sakop ng UN at ng ICC na parang didiktahan nila tayo, hindi lang gano'n ang ginawa ni Marcos na mag-cooperate. Ang ginawa niya, nakipagsabwatan na parang sindikato sa ICC. Kaya ngayon nangangatog ang tuhod ni Marcos Jr. literally kung papaano niya papakalmahin si US President Donald Trump at papaano niya lulusutan ang ginagawa niyang pagtataksil sa kanyang sariling bayan by using and exploiting the ICC to become his persecution and oppression tool against dito sa pangloob ng mga politikal na mga bangayan sa loob ng Pilipinas. Ayun, mukhang mas saved by the bell nito si Senator Bato de la Rosa. Pero ito ay seryoso na kampanya na inilunsad o giyera ng pagbubuwag sa ICC worldwide, no? At dito po makikita ang isang pangyayari na sa ganitong issue ng panawagan sa pagbubuwag at paglalansag at pag-ipit ng tulutudo hanggang malansag at mabuwag ang ICC, makakasama dito ng Estados Unidos ang Russia, ang China at marami pang bansa na nakikita nila kung gaano ka mapanupil, mapang-abuso at may pagkasindikato nga ang uri ng pag-iral nitong International Criminal Court. Maliban dyan, pag-usapan din natin ngayon, maliban sa pangangatog ng tuhod ni Marcos Jr., nais nating balikan po
itong usapin ng mga manlulubhang issue at iskandalo ng korupsyon, hindi lamang po ang flood control scam na umaabot sa 1.9 trillion pesos ang mga nawalang pera, at according to Saldico and the revelations ng 18 Marines or 18 former soldiers na to at ng iba pa mga testigo, ang napartida nila Marcos at Romualdez, bawat isa sa kanila, hindi bababa sa 56 to 80 billion pesos. Siyempre sila Sandro Marcos involved, sila Dong Gonzales, yung mga alipores nila Martin Romualdez ay involved din, bilyones din po itong mga hinahanap na pera na maleta mula sa flood control scam na ngayon ay pilit po na pinagtatakpan dahil dito sa suspended animation show na tinatawag na The Vice President Impeachment Trial. So, unahin po natin dito sa listahan ang naging pagpuna ng Korte Suprema kahapon na sinasabi ng Solicitor General, inamin niya nang ginisa siya sa Korte Suprema, itong abogado ng gobyerno na si Berberabe, Solgen Berberabe, na indeed ang makakapagpapalabas ng mga pondo sa unprogrammed appropriations mula 2023 ito 2023, 2024, 2025, pati 2022 pa, si Marcos lang bilang presidente. At kung kaya, ang malaking bahagi po ng mga pondo na ginamit para kunwari may flood control pero wala naman pala, ghost projects at mga hausyaw at peke na mga proyekto ay nanggaling sa unprogrammed appropriations. At napakalaking confirmation yon sa Korte Suprema na indeed the billions and trillions of pesos na, over 1 trillion peso ang ginamit sa mga sindikato ng flood control, si Marcos pala ang nagpapalabas ng pera at nag-a-approve using the unprogrammed appropriations. Kung kaya nawala at kinuha nila Ralph Recto at sinita sila ng Korte Suprema na mali yun at illegal, ibalik nyo yan, ang 60 billion pesos sa PhilHealth. At ganoon din po, mga kababayan, ang 117 billion pesos sa Philippine Deposits Insurance Corporation o PDIC na ngayon po ay hindi na rin nakikita. And according to the financial review, ginamit din po ang 117 billion pesos ng PDIC na para sana ito sa mga pag-insure na matutulungan ng gobyerno ang mga depositor sakaling magkaroon ng bankruptcy at bank run issues ang mga bangko na mga pribado man o gobyerno na bangko. May deposito na may insurance. Ngayon, ang 117 billion pesos dyan na savings nila, kinuha. 60 billion sa PhilHealth kinuha. So that's more than almost 170 billion yan. Mga kababayan, ginamit at pinondohan ang unprogrammed appropriation na karamihan pala ay flood control, na wala namang flood control kundi ghost project sa katotohanan. Kanino po nanggaling ang utos na kuhanin ang 60 billion, 117 billion naman sa PDIC, 60 billion sa PhilHealth? Kay Marcos po. At sinong kasabwat niya sa ganitong uri ng kasindikatuhan na rekomendasyon? Si Ralph Recto, na ngayon ay executive secretary niya. At ang nagsampa ng kaso laban kay Ralph Recto sa pangingialam sa pondo ng PhilHealth ay dinismiss pa ni Boying Rimulya ang kaso na ito. O reklamo laban kay Ralph Recto. Diba, kampi-kampihan na ang mga kawatan sa gobyerno ni Marcos Jr. Parang barkadahan gang, no? Gang ng mga or barkadahan ng mga gang at mga sindikato. So maliban sa PhilHealth at sa PDIC, ang mga pundo na dapat ay counterpart ng gobyerno para sa mga foreign assisted and foreign development assisted projects, ODA projects, no? Overseas Development Assistance projects, ay kinuha din. Humigit kumulang mga 400 billion. Halimbawa, ang sa subway, ang sa mga train program sa pag-rehabilitate ng National Railway, pati po sa Mindanao Railway System. Marami pa po na mga big ticket projects na nabilong o bahagi ng ODA assisted, Overseas Development Assistance projects. Mga JICA supported or Korean Import Bank supported or
mga kapareho po ng mga proyekto na may foreign aid assistance, tinanggalan din po ng counterpart budget na mga 400 billion at ginamit din sa unprogrammed appropriations. Lahat ng ito ay illegal at alam natin po na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth, ang paglipat ng pondo ng PDIC, ang pagkuha ng pondo sa mga infrastructure projects na pinopondohan ng foreign assistance and foreign development aid groups ay illegal at mali at napunta po ito doon sa pangungurakot. Kaya madidelay ng 3 taon pa ang subway project, the Metro Subway Project sa Metro Manila na magkakaroon ng subway train system. At nawala na po ang Mindanao province multi-region na train system sa Mindanao. Phase out na rin po ito, wala na. Ang mga tulay na magkokoneksa na ng Guimaras, Iloilo, or Iloilo, Guimaras, Negros, wala na rin po ito mga kababayan. Kasi mga foreign assisted projects ito that require yung counterpart at ang mga counterpart na appropriations dito inilipat papunta sa unprogrammed appropriations. These are the scandalous issues na dapat may paliwanag ni Bongbong Marcos Jr. na hindi natin dapat kalimutan ito. Ang lahat ng ito sana kung naging matino at maayos at independent ang Senado at kung hindi po nagpakontrol ang mga senador, ito dapat ay iniimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee or even sa Committee of the Whole ng Senado. Kahit man lang 2 araw, may investigasyon para dito sa Senate Blue Ribbon o kaya sa Expanded Senate Blue Ribbon Committee na pwedeng mag-attend ang ilang mga senador regardless ng kanilang political na mga affiliations kung independent sana ang Senado. Pero hindi po sila independent. Ang mayoriya ng senador ngayon ay kulto ni Marcos. Miyembro ng kulto at hudas ni Marcos. Nakatali sa liig at kinukumpasan at hinihila sa ilong ni Marcos Jr. And yan po ang katotohanan. Maliban po sa 60 billion pesos na hindi na po nakita ito at bagkos ikinarga na lang sa next budget cycle, sa budget for 2026, na wala na po ito at nilamon na doon sa flood control scam, pati ang 117 billion pesos. Walang ibang pwedeng makakagalaw nito, including ang pagsuspend ng appropriations and allocation para po sa mga foreign assisted projects na nagkakahalaga ng mga 400 billion pesos. Walang makakagawa niya na ililipat at itatago, ipasok sa unprogrammed appropriation, ilulusot sa mga flood control na mga kunwari ay may proyekto na pinaggamitan, itong umaabot di umano sa between 500 billion to 600 billion na mga pundo, PhilHealth, PDIC, at pati po ito sa mga appropriation and allocation para sa foreign assisted projects counterpart natin, only the President can move and realign itong mga pundo na to at illegal yan kasi walang authority from Congress. Pandaraya yan at equivalent yan sa pagnanakaw. Technical malversation po yan, mga kababayan. At yan ang epekto ng sinabi ng Korte Suprema na mali yung ginawa nyo sa PhilHealth. Whatever savings there may be sa pundo ng PhilHealth, it should be for the purpose intended to the Universal Health Care Law and shall stabilize and improve the PhilHealth coverage for public health insurance. Kapag ginawa yan na ginamit sa diskarte ng mga infrastructure projects, mga tulay, mga rehabilitation ng mga malalaking proyekto, mali yon. Yan din po ang nangyari sa PDIC, yun din po ang nangyari sa mga appropriation support of the government to foreign assisted projects. All in all, mga 600 billion yan. Ito pa mga kababayan, ang dapat wag nating kalimutan. Ang Maharlika Diskarte Fund, kulang-kulang po ito 250 billion pesos. Wala na ring balita ito. Ang pondo ay nanggaling po ang 55 billion or 50 billion Land Bank of the Philippines. Ang 75 billion Development Bank of the Philippines. Tinatanong ngayon ko ng 60 billion ng SSS ay kinuha din kasi hindi ma-ascertain kung ipinasok ito sa Maharlika Diskarte Fund at magkano ang ipinasok ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito. So walang update, walang opisina, walang project implementation report, walang status report kung buhay pa ba
at marirecover pa at maibabalik pa ang 50 billion ng Land Bank with good interest at magpapalago sa suporta, pinansyal at mga pangangapital para sa mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at mga mangingisda. Walang update din po sa Development Bank of the Philippines sa 75 billion. And itong tinatanong ngayon, ang 62 billion ng SSS ba na include dito? Hindi may paliwanag ni Ginoong Marcos ang lahat ng ito. Bakit? These are monumental issues of corruption. Kaya dapat mangatog na ang tuhod ni Marcos dito sapagkat hindi natin ito pwede makakalimutan. Samantalang gumagawa sila ng mga palusot at binaluktot na mga reklamo ng impeachment offense laban kay Vice President Sara Duterte na wala naman silang maipakita na totoo at tunay na mga ebidensya, puro ito propaganda attack to demolish the credibility and destroy the personality and integrity of the Vice President. Nang sa ganon ay madudurog siya ng tuluyan bago dumating ang election sa 2028 sakali pong hindi mapapakonvict ni Marcos at nila Romualdez si Sara Duterte sa impeachment court because they need to have 16 votes minimum ng mga senador to convict Sara Duterte. Ginagamit ito ni Marcos na sarsuela, circus show or comedy show. Kaya nga suspended animation ang tawag natin dahil nililibang at nililigaw ni Marcos ang kaisipan at pananaw ng taong bayan upang hindi mabusisi at mabalikan itong mga monumental issues of corruption na kinasasangkutan ng kanyang gobyerno. Nagdoble pa ngayon ang problema niya sapagkat hindi lamang ito kakalkalin dapat sa ating mga public forum at public discussion. Ito dapat ay maging lehitimo na issue na i-demand sa Senado na maimbestigahan ito. Magkaroon dapat ng consolidated, expanded Senate Blue Ribbon Committee investigation. No? Di bali nang si Sherwin Gatchalian ang mamuno niyan. No? Di bali nang hindi sila kahitano. But importante po, mabuksan ito. Kasi 3 araw lang naman po ang hearing sa impeachment trial, Monday, Tuesday, and Wednesday. So the Senate can allocate the last 2 days of the week, Thursday and Friday, para po ito ay hindi makalimutan at hindi maibaon ni Marcos sa limot at diskarte ng panluloko at panliligaw, panlilito sa mga issue gamit ang kanyang circus and sarsuela show na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. That is why in-include ko ito sa ating talakayan, mga kababayan. Because the demand for accountability of Marcos and his government at ng mga miyembro ng kanyang sindikato sa pangungurakot ay hindi lamang po ito nakatali o exclusive sa paghahabol sa kanila ng pananagutang kriminal nila sa flood control scam. Bagamat yan ang pinakamalaki. Marami pa po ang mga dapat panagutan nila Marcos Jr. na mga issue ng malalaki at mabibigat na pangungurakot sa kaban ng bayan na naghuhumiyaw ng katotohanan at katarungan. Kasama po ang panawagan ng kaparusahan at ng mga paghahatol sa kanila. And this is the reason why tayo po ay nagtutulak pa rin na dapat nga i-dismiss na yang walang kwenta, walang kabuluhan at walang pakinabang sa taong bayan na diskarte ng impeachment trial nila Marcos at nila Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte. Nang sa ganon, ang Senado dapat ay mag-focus dito sa mga mabibigat na pag-iimbestiga at panawagan ng pananagutan at paghahanap hindi lamang ng katotohanan kundi ng katarungan mismo sa mga binanggit kong tinatawag ko kanina na monumental issues of corruption involving the Marcos administration. Yung nangyari na pagkatay at pagsindikato sa PhilHealth na 60 billion pesos, yung 117 billion pesos sa PDIC, Philippine Deposits Insurance Corporation, yung 400 billion pesos sa mga government allocation para sana sa foreign development assisted projects na binanggit ko na kanina na kinuha din at inilipat kasama sa PDIC at sa mismo sa PhilHealth, mga 600 billion pesos yan na ginamit doon sa unprogrammed appropriations
At kaya po, ito tinanong ng Korte Suprema, bakit inililipat ang mga pundo na mayroong appropriation? Hindi may paliwanag ng abogado ni Marcos at ng gobyerno niya na Solicitor General na si Berberabi. At hindi pa natin nakikita ngayon, magtatatlong taon na ngayong taon, nasaan na ang Maharlika Diskarte Fund na 250 billion pesos involving ang mga pundo mula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at ang tanong, kinuhanan ba ng 62 billion ang SSS Contribution Fund ng ating mga kababayan na nanggagaling po sa dugo at pawis na pinaghirapan ng mga manggagawang Pilipino na nagko-contribute sa SSS para sa kanilang retirement and other benefits. Sana ito, pati po ang total na 250 billion pesos ng Maharlika Diskarte Fund. Wala ring paliwanag ang 129 billion pesos gold reserve, 25 tons ito, meaning 25,000 kilos ng gold reserve ng Pilipinas, ibinenta ng patago, palihim at pasimplihan. Walang transparent report or update to the Filipino people. Naghuhumiyaw po ang issue ng pagkalugmok sa iskandalo ng korupsyon ni Ginoong Marcos. And we will not allow him to just let it go, move on, kagaya ng gustong gawin nitong balikoko at baluktot na diskarte ni Erwin Bendalo Tulfo. Mag-move on na daw tayo sa mga flood control issues na ito. Hindi po natin yan titigilan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pakikipaglahok po sa ating advocacy program sa mga talakayan, sa balita at updates dito sa kay Ka-Eric sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!